magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasarili lamang ng mga sakit. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay Monday po. kumain. Monday, July 15, Tanim 2024. sa Good morning, Mindoro. Good morning, Pilipinas. kumain. Magandang umaga po. Magandang umaga. Isang maulan, makulimlim na umaga po ngayong araw Tayo ng Monday dito sa Calapan. Ewan lang po natin sa ibang panig, sa ibang panig ng bayan ng Oriental Mindoro or sa ibang panig ng Pilipinas. Ano? Yung sinasabi po na yung La Nina ay mag-start ng August hanggang October. Pero sa ilang lugar ay naranasan na po yung mga matitinding pag-ulan. Diyan sa part ng Mindanao, sa Zamboanga City, ay sa Zamboanga ay may mga pagbaha, may mga landslide na nagaganap. Hindi ho natin matukoy kung ito ba ay dahilan din doon sa sobrang ulan. May binabanggit yung Pag-asa na yung ilang mga pagbaha na nagaganap dyan sa part ng Mindanao ay bahagi yung ulan daw ho na dapat ay ulan sa isang linggo o sa isang buwan ay halos iniulan sa loob lamang ng isang araw. Sa pagtitiw Pero dati ang isang natitiyak natin kahit nung unang taon ng term nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay yung investigation dati dun sa naganap na landslide, yung pag-imbestiga dahil may binabanggit na yung talamak na pagmimina diyan sa part ng Mindanao ang isang sanhi ng mga landslide na nagaganap diyan sa sa lugar ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. ng People Power One, Good morning po. Good morning kay Mr. Rio Topasi. ngunit Mr. Rio Panaligan Topasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. And syempre, belated happy birthday kay dating Mayor Mark Marcos. maghapot magdamag At sana'y lagi ay malakas ang pangangatawan. ulanit arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, Minsan po kasi kanina, binalikat dahil masama nga ang panahon, mukhang hindi lumawat yung ilang mga kapatid nating mangisda dito sa syudad. sarili lang. Ang tindang isda ata ay parang bangus. Pero medyo may kamahalan din. Ay ang sabi ng nanay ko ay maggulay na lang kaya muna tayo. maluto Pero nung tayo pumunta dyan po sa palengke ay napakamahal. at nagsa Pero hindi po ako pumunta. Ako lang po ay nanood ng nag-anho ako dahil naulan po kanina di sabi ko lang sa nanay ko, wag na ho tayo magulay. At medyo
mahal din ang bilihin. Pero nung nakita nga ng nanay ko sa balita, yung kamahalan ng mga gulay, sa balita sa national TV, yung mahal na presyo ng mga gulay. At kahit yung mga pang-samya o yung pang-rekado, yung mga sibuyas, bawang, ay nagmahalan. Nagtataka po tayo na sa kabila na tayo ay agricultural country. Ito ho yung ating dagok sa ating mga kababayan, yung kamahalan nitong mga produktong gulay. Ngayon, although yung ilang mga kapatid natin sa bukid, may mga konting taniman. Kaya dito sa Kalungsuran, sa Calapan, ay may mga backyard gardening na ginagawa yung ginagawa yung mga ating mga kababayan sa kabila ng ito kasi nag-start itong mga backyard gardening nung time ng pandemic. Although may mga programa ang local government unit or ang probinsya o kahit ang national ay naging mistulang lang kasi nung time ng pandemic ang mga tao bawal lumabas kaya ang minabuti nila mag backyard gardening nila sila at salamat naman at napapakinabangan pa nila sana ngayon tayo dito sa atin istasyon dito sa MIB4 online radio sa Pilipinas medyo masipag-sibag si Madam Engineer na at saka itong si Sir na magtanim-tanim ng pautik-utik na gulay. Yung okra din siyam na puno. Siyam bagaw 12 nakaka-harvest sa isang araw ng 20 peraso. Imagine niyo yun ay magkano ho ang isang tali? Yung isang tali nga ako minsan 3 lang ng okra. Pero din ho ay may maging mabait ka lang at medyo siyempre lumambing ka ng kaunti sa may-ari na nagtanim ay bibigyan ka ho at may libre pa hong saging saging na saba fresh from the farm galing sa kanilang bukirin dyan sa may puerto at din ho kung makakasinsay ho kayo din sa compound nitong MIB4 online radio sa Pilipinas ay may mga tanim hong talong, okra. Yung talong ho din ay parang mamaya ho ay ako'y hihingi. Meron din hong gabi. Gabi na pinamimigay sa kaibigan. Nito na Madam Engineer. At meron din ho kung kayo ay madaming tanim hong silit kalamansi. Yung silig ho ang talbusin. Ay napakainam sa ganitong panahon ng lamig. Napakasarap magtinola. Kung may titinolahin. Pinalikat ang lahat ng pasanin. Good morning po. Good morning sa Luarca Laison family. Diyan sa Barangay Panggulayan. Pinamalayan. At syempre good morning. Good morning kay Kuya Nelson. Kay Kuya Nelson Ortega Mangako. Na busy sa kanya ngayong dito sa org niyang Aroma. Ano ba yun? Animal welfare, parang animal nalimutan ko. Sorry. Pero yan ay may patungkol, yung Aroma na yan may patungkol doon sa animal racing organization in Oriental Mindoro, parang animal racing in Oriental Mindoro. Yung Aroma po may patungkol, ibig sabihin ang objectives at ang vision nitong Aroma ay matulungan, masuportahan yung mga kapatid nating mga nag-aalaga ng hayop na pwedeng pagkakitaan yung parang gano'n dito sa ating lalawigan ng Oriental Mindoro. Maganda po kasi bukod dun sa mga seminar yung Aroma po kasi may parang yung sinasabi ko nga po sa inyo yung isang nung time ng interview natin dito sa kanilang presidente kay Attorney Nelson Ortega Mangako ay binabanggit nila na
binabanggit nila na meron silang alagang mga 45 days na manok. Pero dahil nga sa mahal sa merkado, sa mga palengke, nung presyo nung manok, nung time na yon, medyo hindi po kasi stable yung presyo ng manok eh. Bahagi na rin po nung walang po kasi kasiguruhan kasi may monopol. Ibig sabihin, may isa kasi dito sa Mindoro o dalawa or tatlong may-ari ng mga farm, malalaki ho yan, na kaya nilang magtaas ng presyo ng manok. Kasi bilang naman ho nila yan, yung pumapasok na sisiw sa ating lalawigan, bilang nila yan. Ngayon, nabibilang din nila kung ilan yung pumupunta doon sa mga maliliit lamang na mga mag-aalaga ng manok na 45 days. Yung binabanggit ko po, tuloy ko lang yung sa Aroma. Ang ginawa nila dyan, parang manukang bayan na mas murang halaga po kumpara sa merkado na nakakapag-deliver sila. Parang hindi nga po actually tindahan, parang nakasakay sa isang pickup na sasakyan, andun yung mga produkto, yung manok, mula sa helmet, sa Adidas, hanggang sa dugo at intestine o yung isaw, ay naibenta nila ng mas malaking kamurahan. At sabi nga po natin, sana magtuloy-tuloy yung programa at proyekto nitong Aroma sa pamumuno nitong wag sanang mapagod sa pamumuno nitong Aroma organization, itong Attorney Nelson Ortega Mangako. Good morning po. At siyempre, good morning kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan, Socorros, na busy lagi sa usapin ng sports. Ang sarap nitong ganito. May mga lingkod bayan na halos nga ata sa lahat lahat ng focus ng gawain nila sa barangay ay nakatuon sa palakasan, ibig sabihin sa sports, na ngayon para mga kabataan yung tinitrain nitong Konsehal Roy Hinabe del Rosario. At alam ko may ilang pang hindi lang subaan nata yung target nitong konsehal na magaling na ito, nitong action man na ito. At parang may mga request yung ilang mga barangay captains at mga konsehal niya, kapwa niya konsehal sa barangay, sa ibang mga barangay, na sana dalhin yung ganong mga pa-training sa kanilang mga barangay. Congratulations po. Binabati ko po kayo, Konsehal Roy Hinabe del Rosario. May iba ang kumain, tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. And syempre, happy birthday po. Happy birthday kay Brother Nelson Badon. Ang pagbati po ay mula sa MIB4 at kay Madam Merlinda Recaro Amarillas. Magandang umaga po sa inyo. And happy birthday po uli kay Brother Nelson Badon. Good morning po. And syempre, good morning. Good morning kay Sir Mike. Kay Sir Mike de los Reyes ng Barangay Ricudo, Pinamalayan. Sabi ko nga po sa inyo, may kung kayo ay kasi po yung sa may Ricudo, meron pong port diyan, diyan po binabagsak yung ilang mga huling isda nitong Marinduque, Romblon at yung mga karatig probinsya natin. Ay diyan po ibinabagsak sa may Ricudo. Meron po sila diyang fishing port. At kung gusto niyo habang naghihintay ng bagsak ng mga isda galing doon sa nabanggit ko pong mga probinsya, yung mga karatig probinsya po natin, yung Romblon, yung Marinduque, pwede ho kayo maghintay. Meron ho konting mini grocery store. Diyan si Sir Mike de los Reyes. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mike de los Reyes. Patay, nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Tayo nagugulantang tayo.
kung kayo ay updated sa mga bali-balita ng regarding do sa mga fake na birth certificate. Fake na birth certificate ng Chinese sa Davao na halos kanina parang ang presenta 208 birth certificate ng mga Chinese na ginawa dito sa may part ng Davao del Sur. Ay parang nagiging one-stop shop. Nagnimisto lang one-stop shop itong Davao ngayon. Mula dun sa mga tumatakas sa Pugante, mula dun dito sa Pugante at pinaghahanap na itong si Apollo Kibuloy. At saka sa mga drugs, mga droga at yung patayan. Kung matatandaan nyo, yung 7 pinatay dyan sa Davao City, namatay, sa labanan daw, ay natatakot tayo na nagmimistula. Sabi ko nga, nagiging mistulang one-stop shop itong Davao. ng mga sakim. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at Medyo balita muna po tayo. Yung binabanggit ko nga po sa inyo kanina, yung birth certificate ng Chinese sa Davao. nagbayo at Del Sur. Doon ginagawa. At binabanggit ng NBI na itong mga Chinese na may mga birth certificate na mga peke ay wala na doon sa lugar ng Davao. Ang pambala sa kanya. Pinaiimbestigahan na sa Kamara ang nabuking na paggawa ng mga peking birth certificate sa Davao del Sur na nakikipagsabuatan umano sa mga tiwaling Chinese national upang palabasin na ang mga ito ay Pilipino. Ayon sa ulat ng National Bureau of Investigation, isang Chinese ang naaresto habang nag-a-apply ng pasaporte sa Davao City gamit ang peking dokumento. Isang Hengson Limosnero na ang tunay na pangalan ay Han Lin Q ay inaresto ng Department of Foreign Affairs Office sa Ecoland, Davao City matapos mag-apply ng Philippine passport gamit ang peking birth certificate. Si Qi ay kabilang sa 200 Chinese nationals na nakakuha ng peking birth certificate mula sa Municipal Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Pilipino are not for sale. Dapat walang peking Pinoy. Deklara ng mga mambatas na ipinasisiyasat sa Kamara ang nadiskubre ng NBI na may 200 peking birth certificate ang inisyu sa mga Chinese nationals ng lokal na civil registry sa Santa Cruz, Davao del Sur. We must understand that a birth certificate is more than just a document. It symbolizes a Filipino's connection to their country. It is the first official document that every Filipino receives as their birthright, establishing their official tie to the nation. Pahayag ng mga sulon. Binigyan din ng mga mambatas na ang birth certificate ay hindi dapat napapabricate. Ipinamimigay na dapat sa madaling salita ay dapat walang peking Pilipino. Mahalaga nila makilala ang mga kasabwat na Pilipino ng mga Chinese na isang malaking banta sa seguridad at soberanya. Bansa ay hawak lang ng iila. Yun po yung sinasabi natin ng mga peking mga peking birth certificate. Mukhang may trader talaga. Mukhang may trader sa Pilipinas. Alalahanin nyo po 2025 ay may midterm election. Yung lahat hanggang sa mga dyan sa Kongreso, hanggang sa Senate, at hanggang doon sa mga dating mga matataas na opisyal at mga opisyal hanggang sa presidente na hindi nagsasalita sa nagaganap na girian dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo na, sa 2025 ang dapat nyong ihalal. lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap. Tayo maraming nagbuwis ng buhay,
nung time ng panunungkulan nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. Mula dun sa war on drugs na pinamumunuan nila nitong si Senator Bato de la Rosa. Maraming nagbuhos ng buhay. At ang huling tala ng human rights ay aabutin sa halos 23 to 26,000 ang mga napinsala, ang mga namatay dito sa naganap na war on drugs nung time nitong si Duterte. Natatakot tayo na sa sinasabing seryoso laban sa droga ay ito, yung kung maaalala nyo, ito matatandaan itong buhay na mga balita, yung kay Michael Yang na involved doon sa bilyong drugs na nasabat dyan sa Bureau of Customs. Naging economic advisor itong si Michael Yang, na ngayon ay parang mayroong arrest warrant mula sa House of Representatives para ipaliwanag itong aligasyon sa kanya na involved siya dito sa binabanggit na sa usapin ng droga. Good morning po. Good morning kay Sir Butch Yang. Sir Butch Abak Yang ng Barangay Ibaba West, Calapan City. Ito po ay dating SK chairman. Alam ko kabatch ito nitong sina AA Michael Atienza at nitong si ngayon Governor Bons Dolor. Ito ang mga kabatch niya. Si Sir Butch Oldarico Yang. Magandang umaga sa iyo, Sir Butch. At sana'y lagi kang ligtas. And good morning. Good morning kay Sir PJ. Kay Sir PJ Lyson, ng Barangay Panggulayan Pinamalayan. Arigay nakakadali na. Pero alam ko pautik-utik lang ari kasi yun ang laki nung pinsala. Pinsala sa tiyan. Buti na lamang at aring si Sir PJ ay magaling din tali. Iba talaga itong mga Lyson na ito mahuhusay talaga ito. Kayang gamitin mo yung utak mo para ikaw ay tumagal pa ang buhay. Ay dati ho ari ko ni ang babaran ho na rin ko ni yung baso ay talaga hong na permis. At kahit yung pinsan nito itong si Joel Lyson si Sir Joel Lyson Luwarca. Dati ito chain smoker. Yung isang kahang pulang sigaryong mamahalin ay sa totoo lang po, matagal kong kasama yan, itong si Sir Joel Lyson Luwarca. Basta ho yung isang kaha, nakakaisang kaha at kalahati pa nga ho yan pag may kaunting banding sa mga tropa. Ay natanggal niya po nawala. Ay ako na lang ho ata sa tropahan namin diyan sa Pinamalayan Socorro ang medyo nag-uutik-utik naman. Pero ang sarap ng yung kabanding mo ay hindi nag-smoke, hindi naninigarilyo kasi nadadamay ka. Ibig sabihin nagagaya mo, parang mo yung kanilang at kuminsan pagkasama ko nga itong si Sir Joel at itong sina PJ Lyson ayun, medyo napipermis mo. At kahit kayo nagbabanding ng content, nagkwekwentuhan, ay nakakalingat ka doon sa gaano ka naman kamahal. Sabi nga ni Boss Dan Garibay Hermia ng Barangay Bangkuro, Nauhan, isip lang yan, kaya mong kontrolin, sabihin ng isip mo na ayaw mo na, titigil ka na sa bisyo, kaya mong gawin yan. Ito si Sir Dan Garibay Hermia. Ito yung tipo ng mga boss natin na nangangaral para sa kalusugan. Ito yung laging physically fit. Mahusay na tao na nakilala natin sa usapin sa gobyerno. And good morning po. Good morning kay Boss
kay Sir Dan Garibay Jeremia. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Saan ka ngayon itong si Paring Bush? Ano bang office ito ngayon? Alam ko, busy ito ngayon sa, sa kanyang trabaho. Community ba ito? Sa community? Si Sir Butch Gyang. Sir Butch Oldarico. Sir Butch Oldarico Abak Gyang. Kahit nag-edsa San bang ano ito ngayon? Alam ko sa community affairs ito eh. buhay natin di pa rin Pero imagine mo, swerte mo ha. Swerte ng gobyerno dito. tayo. Kasi una ito yung tipo ng tao na maraming talent, Una dahil sa malaking tao, ay pagkasama mo to bodyguard. Nagmimisto lang bodyguard. Police character ko sabi nitong si Julius Marasigan. At bukod doon, yung organizing component at organizing network kilala na. Nananalo nga yung ikaw ay manalong SK, manalo kang konsehal ng isang barangay dito sa Calapan City. Ay isang isang dadali mo hanggang sa iyong pagtanda, sa iyong kamatayan, yung naibahagi mo at doon mo makikita yung pakikisama at pakikisalamuhan nito sa loob ng kanyang barangay at sa labas ng kanyang barangay. Magandang umaga sa iyo, Sir Butch Oldarico Abak Gyang. Kailap sa mahirap ang hostesya. Nakakatakot po na yung mga balita ko napanood niyo sa TV yung assassination attempt dito kay former President Donald Trump doon sa kanyang political rally na yung in-snipe. Maganda rin pala sa pag nagtotok ka medyo yung body language malikot yung iyong kamay, yung iyong katawan, yung iyong ulo particular. Imagine mo kung kung siya nakatingin sa audience, yung harap-harapan, ay tama sa ulo or sa batok. Buting malikot yung katawan ng mama ni Donald Trump. Sa tainga lang tinama. At tayo ay natatakot tayo sa ganitong mga karahasan na nagaganap. Diyan naman kasi sa USA, sa bahay nitong sa lupang tinubuan nitong si PJ Lawson dyan sa USA, ay naandyan yung maraming mga presidente, mga leader ng kanilang bansa na inasasin, kahit kina John F. Kennedy, kina Ronald Reagan, maraming inasasin diyan na ang iba ay namatay, ang iba ay tinama. Inasasin, hindi natin natatakot tayo sa kabuuan na nagaganap dito sa mundo. Yung giyera nga sa pagitan ng Israel at nitong Palestine, na ang binabanggit nitong Israel ay yung ang target nila ay yung mga Hamas, pero kita nyo naman yung mga Palestino, yung na mga namamatay. Problema, mga bata po yung biktima nitong karahasan. Yung gutom ngayon na nagaganap dyan sa part ng Palestine, nakakadurog ng puso yung mga kabataang nagugutom, namamatay. Natatakot tayo na tuloy-tuloy yung karahasan. Yung gera sa pagitan ng Ukraine at Russia, hindi pa po natatapos yan. Ngayon, yung Lebanon, may parang may pagbabanta rin na gera. Dito na lang sa atin sa Pilipinas, yung pingkian, yung ibig sabihin yung girian sa karagatan sa West Philippine Sea sa pagitan ng China Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na nagdulot na ng ilang mga pagbomba at pagsira doon sa ating mga boat na at yung ilang mga may mga nasaktan, kaya tayo natatakot tayo na sana naman, dasal lang, wag naman sana na magkaroon ng gera. At syempre, nalimutan ko ang Tito Jun Lawson, ang pinakamagaling na former PNP
officer ito, si Tito Jun Laison, na hindi tumatanda. Lagi nating kasama din sa banding. Nagkakap At ito yung mga tao na hindi mo, kaya sabi ko nga, don't underestimate ako the Tiwala ay the heart of the champion. Ito yung sa alam mo, sina Tito Jun. Pag makikita mo, kala mo ano lang kala mo simpleng retiradong pulis lang. ang Pero pag nakita nyo itong pumutok, pakailap ay mabibigla kayo. Napakahusay na tao na ito. Sa ay hawak lang ng And syempre, tumatanda rin si Tito Jun, kailangan ingat-ingat. Kailangan diet. Kagaya na ginagawa nitong sina PJ Lyson, maano din. Sa sunod namin punta dyan, alam ko may bahaw ko diyang naiwan nung piyesta ng Panggulayan. May bahaw kami naiwan nitong si Sir Joel Lyson Luarca. Paghinda namin dyan next week or this week ay try namin puntahan yung mga bahaw dyan na handa sa piyesta nung nagdaan nitong Barangay Panggulayan. kalabaw sa bukirin. And syempre, good morning po. Good morning kay Kuya Doms, kay Dominador Remendados Jr., Ang adhikain ang presidente naman ho ng Malugay Farmers Cooperative o yung Malpaco. Ngunit ang Na ngayon ay ang mga product na ginagawa nila ata po ngayon. Sabi ko nga, kung mayroon silang mga chili sauce, hot chili, ito po, yung mga produkto nila ay galing doon sa kanilang mga farm. Ito, naniniwala ako na itong si Dominador Remendados, ito ang laki sa farm. Pero sa labas naman siya nag-aral. Pero ito yung laki sa farm. Tayo, hindi ko naman, meron silang mga coco peat dyan. Kung kayo ay mahilig magtatanim sa mga paso-paso, or mayroon kayong mga kung gusto nyo organic fertilizer, ay kontakin nyo lang ho si yung Malpaco, Malugay Farmers Cooperative, or itong si sa Facebook account, ang pangalan niya po ay Bundok Chili. Pero ang tunay na pangalan po nito ay si Dominador Remendados Jr. Kontakin niyo po kung kayo nangangailangan ng mga coco peat, ng binhi, at ng ilang mga kaalaman. Kontakin niyo lang po siya. Or kontakin niyo po ako para kayo naman ang madala ko doon. May mga, alam pa ang mga produkto nila. May mga produkto rin po silang wine ngayon na ginagawa mula naman dito ata sa prutas na mangga. At ngayon po parang ang target nila, meron silang papaya soup na gagawin. At ang huli kong pagkaunawa ay nagtatanim sila ngayon ng papaya, or baka meron na silang produkto nitong papaya soup. Sabi ko nga, lahat ng produkto na pwede nating dati, ano pa ba dati? Sabi ko noon dati yung marami kasing puno ng sampalok dati dyan. Na pwedeng, although marami nang gumagawa nito, yung ginagawang candy, pwede na din naman isama nila sa produkto ng Malpaco. Ikalawa, pwedeng gawing yung kipil. Mahal po kasi yung wala ka nang gagamitin, bubuksan mo lamang, kikipilin mo yung sampalok, nabibili na sa merkado 5 piso, 10 piso. Yung may malaki pa nga po, halos 120 ata. Mas nakakamura yung malaki na bibilin mo. Dahil matagal naman ang yan, hindi na makagaraka-raka, nasisira agad yaang sampalok. Pero sabi nga natin, i-enhance pa natin itong mga produktong ito. At paano natin, ipasansuri natin. Halimbawa, yung DTI, para makita. At may benta sa merkado. Tayo, sabi natin noon una nga,
nung minsan kausap natin itong si si Atty. Nelson Ortega Mangako, sabi natin, bakit hindi tayo mag-produce, makilala yung Socorro Damag ng tipong parang ganito eh. Dati kasi mayroon tayong idea, kasama natin dito dati si Sir Abilino Tejada, dating boss ko yan po ng Technology and Livelihood Development Center or TLDC dati. Diyan sa dito sa Kapitolyo nung time nitong si ngayon ay congressman, nung time ni former Governor Alfonso Umali, ay meron tayong kinonsepto dito sa Kapitolyo sa pakikipagtulungan sa tulungan na rin ng ilang mga heads. Ayan, sina Sir Abilino Tejada. Ay parang ang propose namin dati yung galing ng Mindoro. Kasi wala tayong makita na pag sinabing Mindoro, ang iniisip agad, alam ba, yung ibang tao, taga saan ka taga Mindoro? Sasabihin may buntot ba ang mga mangyan dyan? Medyo masakit sa atin, At lahat sa mga kapatid nating katutubo. Kahit nga po yung, sana yung maging mukha nung Mindoro, pag sinabing Mindoro, tama raw. Tayo yung Mindoro, Mina de Oro, Gold. Wala pong ganun Basta, pag yung ilang mga kababayan nating Pilipino, na pag tinanong ka, taga saan ka taga Mindoro? May buntot, ganun ganun kaganyan. Bakit hindi tayo magkaroon ng tsapa? Magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Pag sinabing Mindoro, masarap ang dyan masarap ang sampalok dyan or masarap ang saging dyan na ganitong gawa, wala po tayong ganon. Kaya sabi ko, minsan, nung nag-ausap nga po kami nitong si Atty. Nelson Ortega Mangako, at nung time na yon, kausap din natin, kaharap natin itong si former Mayor Mark Marcos. Bakit nung time na yun, nagko-conceptual sa bakit sa mga mayroon tayong 14 municipalities and 1 cities ang Oriental Mindoro. Bakit hindi magkaroon ng muka ang bawat munisipalidad, ang bawat bayan, na pag sinabing halimbawa, Socorro, masarap ang tusino dyan. Masarap ang imbutido dyan. May ganun Pag bumunta ka ng Pola, taga saan ka taga Pola? Ang sarap ng tuyong biya dyan. Galing sa Nauhan Lake o galing dyan sa Barangay Tagbakin. Dapat ganun sana At kahit tayo, nung time nitong kino-conceptualize natin, binibigyan natin ng kaunting muka, ay ito, sabi nga ni dating Mayor Marcos, na gagawin natin yan. Kung tayo ay sa isang mataas na lado ng politika ay papalarin, gagawin natin yan. Pero sabi nga natin, mag-start tayo. Start natin yung ating mga ideya dyan sa part ng Socorro. Magkakaroon ng dyan ang sasabihin, ano bang counterpart ng sige, mag-start tayo dun sa kasi halimbawa itong si Sir Nelson Ortega Mangako, si attorney, willing magsulisit may mga kaibigan niya sa ibang bansa at kaibigan sa ibang lugar na willing tumulong para mag-start tayo sa untik-utik, hindi yung biglaan kaagad. Yung magkaroon ng salamin, magkaroon ng muka. Halimbawa, pag sinabing Puerto Galera, madali. May white sand, magaganda ang mga beach resort dyan sa Puerto Galera. Hinarap na Beach lang pero sa usapin ng mga produkto, wala tayo. Kahit nga po yung itong bungabong. Yung makikita nyo may malaking saging doon. Banana capital daw ng Oriental Mindoro. Pero ang alam ko, ang banana capital, itong Bako. Pero pumunta ka sa Bako, wala kang makitang masarap na luto sa saging. Ayun, buti dito sa part ng Pinamalayan.
may mga banana chips dyan. Luto ay iba ang kumain. Bamboo capital ng ng Oriental Mindoro. Saan po? Gloria. Pero may nakita ka bang magagandang sopa o magagandang yari sa Kawayan? Yan, pumunta ka din po sa may may tawiran dini sa along the highway malapit sa Santa Isabel ay nagkalat at nabubulok na nga yung mga produkto na gawa sa Kawayan. Ay nagtataka naman tayo din sa sa ating lungsod. Pwede naman siguro mabigyan sila ng pwesto at magawa ng isang kaunting talipapa. Ay tayo naman din sa mga maninindang ariba at baga hindi mag-request. Ay ang usapin kahit hindi kayo taga rin sa Calapan ay pumunta kayo sa city. Uunawain ho kayo dyan. Pumunta kayo para kasi rin ho yan kagandahan din ng Calapan City Cat. Halimbawa, yung mga manininda din sa Calapan City, itong mga yaring mga sopa na yari sa Kawayan, magmungkahi kayo kay Mayora, kay Mayora Murillo, mag-request kayo para malagyan, malagyan ng kahit konting talipapa, ng konting bubong. At kung kanino man lupa, yung ginagamit nyo para dyan sa inyong paninda, wala ko kasing walang isang establishmento na paglalagyan itong mga bamboo product na ito. At kaya yun, nagkakambubulok na minsan pag nauulanan. Pwede naman yun kasi kahit hindi kayo taga rito sa Calapan City, pwede kayo mag-request. At yan, itry nyo. Sabi ko nga sa inyo, ang inaano natin, mag-try kayo. Hindi yung sasabihin nyo agad, may negative agad kayo na thinking na, baka hindi. Mali po yun. Ang mga Good morning kay Sir Joel. Yun, sinasabi ko kanina. Sir PJ. Mindoro. Yun pala. Tag-brown out. Yun ang problema po natin. Nakilala ang Mindoro sa social media hanggang sa buong Pilipinas at kahit sa mga kapatid nating nasa ibang bansa, mga OFW ay nagmistulang ang Mindoro ay brownout capital of the Philippines. Nakakahiya yun. Ito lang naman ho yung sinasabi ng ilang mga kaibigan natin na kilala daw ang Mindoro sa usapin ng brownout. tayo na Medyo medyo nakakalungkot. Tayo pinag-uusapan nga natin dito sa Mabuhay Mindoro, Mabuhay Pilipinas ay yung tutok natin paano natin i-market itong mga yaring produkto, mga produkto ng mga magsasaka, ng mga manggagawa at ng kung ano pa mang sektor dito sa ating lalawigan, paano i-market sa merkado itong mga produkto nila. At tayo natutuwa dito sa Socorro kasi may mga NGO, may mga samahan na hindi affiliated sa local government unit pero nakakapag-create na sila at kahit yung mga kapatid nating katutubo, may mga organisasyon. At sabi ko nga sa inyo, para maka-avail tayo ng suplo ang tawag nila sa Kapitolyo. Ewan ko, correct mo ako kung mali po ako, Sir Boss Dan Garibay Jeremia, na para ka maka-avail ng suplo financially sa Kapitolyo ay kailangan organisasyon, hindi per individual. Aywan ko lang po yung ginagawa ng peso na pinamumunuan nitong si Sir Torrio, si Sir Antonio Magnaye, ni Sir Torrio. Dati kasi merong mga nego cart. May mga nego cart yan. Yung kanilang, yung peso office na pinamumunan nga nitong si Sir Torrio Magnaye. Yung bang sa nego cart ay per individual, alam ko hindi. Parang member pa rin ng organisasyon para, di ba yung organisasyon na ito ay binubuo ng 30 or 15 katao. Mabibigyan dito, ibibigay sa organisasyon. Yung, ganun ba? Itama mo nga po ako, Sir Torrio. Kung ganun nga.
Pero ang alam ko, pag ganun pagkakalam ko, ibigay dito sa organisasyon, halimbawa ay sa organisasyon yung isang nego card. Tapos yan ay may toka-toka. Sa araw na ito, ako magmamay-ari nito sa araw nito. Ay wala lang kung nagmaterialize itong nego card. Pero tayo may nakikita pa naman tayo mga nego card diyan sa dito sa lalawigan. Yung iba nakikita natin naka-junk na at tinutubuan na ng damo. Ano? Damo na pakain sa kabayo. Nakakasawa ang mga pangako, nakakapagod din ang Kahit ay yung binabanggit ko pong paano yung muka. Para, kasi ako binabanggit yung agricultural country. Tayo, agricultural yung Pilipinas. At ito ay angkop sa mga pananim, sa paghahalaman. Kahit sa mga bara-barangay, ang sarap siguro kung halimbawa bayan ng Nauhan or ng Socorro. Saan ka? Taga-san ka? Taga-barangay Concepcion ako. Pinamalayan. Sarap ng dyan. Ang sasarap ng ang tatamis ng saging dyan na lakatan. Ang sasarap, ang gaganda ng mga bigas dyan. Ganun kasi yung part po, yung bahagi, kung makakarating kayo sa barangay Concepcion, dyan sa Nauhan, malawak yung taniman ng lupa ng mga magsasaka, particular yung taniman ng palay at mga saging. Halimbawa, tinanong ka, taga-saan ka? Barangay Bangkuro. Ay, nandyan yung simbahan na bato. Tourist spot naman tayo. Yung sasabi, yung paglalaga ka natin. May baga? Kumbaga sa kung ay may mukha na agad yung bawat barangay. Ay tayo, simple nga lang sinasabi ko malaki ang bayan. Pero municipality, kailangan meron na agad pangalan. Bigyan. Yung inano ko po halimbawa, Bulalakaw. Taga-saan ka? Taga-Bulalakaw. Ang sarap ng dyan ng durian. Or, ang sarap ng prutas na mangga dyan Ganun po sana. Pero, sabi ko, ito, idea lang po kung kayo ay magiging mayor or magiging lingkod bayan ng inyong mga lokal-lokal. Kaya natin, pumokus po tayo na tayo ay maglilingkod sa bayan, hindi para sa bulsa ng individual. Mahahalal tayo sa 2025 para sa kagalingan ng mamamayan. At tayo, sabi nga ho natin dito sa MID4, sa Mabuhay Online Radio sa Pilipinas, at dito sa Mabuhay Mindoro, Mabuhay Pilipinas, sa ating programa, ay patuloy nating papaliwanag sa mga tao sino ba yung kaaya-aya at sino yung napapanahon at tama para ihalal sa posisyon sa darating na midterm election. bayo at nagsaing, ngunit nang maluto at Yan. Ang sinasabi ni Sir Joel Luwarca, ako tanggap ko ito. Kilala po ang Socorro dahil sa laging mayroong programang pangkalusugan. Tama po yun. Dahil po ang mayor ngayon dyan, sa katauhan ni Mayor Nemen Perez, ni Mayora Nemen Perez, ay doktor. At yan ho ay kahit, ang alam ko, isa na sa Socorro tayo, ay parang may yung kahanggan nung tinitirahan natin, ay parang naopera. Pagkatapos nung gabi na nung opisina, ay nakita natin doon si Mayora. Yung pala, pinuntahan yung isang pasyente at siya yung nag-ayos ng ilang mga sugat, yung operasyon. Ayan. Ay sinabi, kilala ang Socorro sa programang pangkalusugan. Pero Sir Joel, sinasabi ko, regarding, okay yan, yung sa agrikultura. Sa usapin ng agrikultura, tayo agricultural, makilala sana ang bawat bayan ng probinsya sa usapin ng kung ano ang meron doon sa bayan na yun. pagod din Diba ba? Buhay na natin. Davao. Dati pag sinabing Davao, ang sarap ng durian dyan. titiwa
Gimaras, ang sarap ng mangga dyan. Ay. Ang problema ngayon yung Davao sabi ko nga sa inyo kanina pa, yung Davao ngayon ay kilala parang nagmimistulang one-stop shop sa usapin ng crime. Ano? Dahil dyan din, ginagawa yung mga pekeng birth certificate. Ang ihirap At dyan din sa Davao, nagmumula yung mga nagmumukha yung mga may sakaso sa mga airport nila sa Davao. At tandaan yung mga nahuli dati natataka sana pero buti nahuli dyan sa airport sa Davao. Kaya sabi nga natin, hindi nawala na yung pag sinabing Davao ay durian. Yung yung Gimaras, mangga. Sa pabrik. Yun daw po, sabi ni Sir Joel, sa bayan daw ng Socorro, yung Miko Banana Chips. Ulanit at Saging yun. Pero, ang alam ko, yung Miko Banana Chips, originated sa Pinamalayan. ang adhikain. Ayun, private. Private yung Miko Banana Chips. Pero, although kung private, basta may... Ating O nga yun Sir Joel ang hirap din Nasari Pero kaya partner Sir Joel magkaroon ng muka sa usapin ng ang isang bayan, sa usapin ng inaani sa agrikultura, kung para makilala, Ngunit nang maluto at Ayun, yung binabanggit ko po kanina, yung kinonceptualize dati namin, kasama tayo, at itong ang mayores dyan ay si Sir Abilino Tejada, ay yung galing ng Mindoro. Dati po yun Ngayon, dahil hindi naman nangyari although nung time ni Kabart na nga sorry po, ni former Governor Alfonso Umali, meron galing namin doon nung yung tie-up ng TLDC at saka ng DTI. Kunakuha na natin yan at saka tayo nung time na yun, sabi ko lang may mga prototype na yung tayo na inilalabas yung DTI noon at dinadala sa opisina namin ni Sir Billy namin noon, TLDC, yung Technology and Livelihood Development Center. Tapos dinadala namin sa mga organisasyon yung prototype ng produkto na dapat gawin. At pag nagkaroon ng ang ginagawa po namin, ang nagpupunto dyan ay yung opisina ng TLDC, yung DTI ang magbibigay ng prototype, yung TLDC ang mag-impose ng project, pupunta mag-i-evaluate ng mga organisasyon at magtitingin sa mga area kung may mga raw materials dito para doon sa produkto. Nagbibigay tayo ng training. Tapos pagkatapos ng training, yung mga materials na ginawa sa paggawa ng product ay iniiwan natin sa organisasyon. Panimulang pondo na yun, panimulang puhunan. At yung finished product nila ay dadalhin natin sa DTI at ang DTI ang magmamarket labas sa probinsya. May ganun po dati nang ginagawa ang provincial capital. Nung time na ang governor ay ngayon ay Congressman Alfonso Umali. agutin ang Iba, yung galing po at dalawa po ang ibig sabihin. Yung galing mula, yung galing mula sa Mindoro at saka yung galing, yung quality, yung quality ng product na ginawa, yung galing ng Mindoro at yung galing ng Mindoro mula sa Mindoro. Sana ganun. Ngayon, yung sinasabi ko, Sir Joel, ito. Yun yung isa sa sinasabi, yung tandaan mo nung nag-usap tayo ni Attorney Nelson at saka nitong si Attorney Nelson Ortega Mangako at nitong si Attorney Mark Navarro Marcos nung time na tayo ay magkakasama ay yung magkaroon ng ganun. Halimbawa, galing ng Socorro. Yun din.
yung galing mula at yung galing yung paggawa sa produkto. Nangadhi ka Marami tayo dyan. Huwag na muna kaya nating asabihin. Tayo na lang ay muna mag-usap-usap pagpunta ko dyan. Kasi hirap sa usapin ng ako last episode sabi ko nga yung isang komite nung tayo ay may mga komite, minsan kasi may mga nagtatanong tayo, mga kakilala natin at mga kaibigan niya sa Socorro. Kasi ba yung dati kung maalala nyo, ang sentro, ang malaking nagpo-produce ng baboy dati sa Mindoro ng karning baboy ay yung Gloria at sumunod ay ang Socorro. Tama niyo po ako, Atty. Nelson. Hindi pala. Ang pangunahin po palang nag-produce ng baboy, malaking produksyon ng baboy ay ang Socorro, bayan ng Socorro. Pangalawa yung Gloria. Abang ang mga Pero nawala. Nagkaroon ng ASF. Paano natin makikilala? Sana magkaroon tayo ng Kasi may mga nagtatanong po sa atin. Kumusta na ba yung ayuda? Tayo, may kaibigan tayo dito sa Kapitolyo. Pag nagkakaroon daw sila ng pagre-release regarding dun sa mga napinsala ng ASF. Sabi ko, ano bang mga requirements? Kasi maraming kaibigan tayo dyan sa bayan ng Socorro. Lalo na dyan, sina Kuya Naldo, na alam ko may magre-release na dyan regarding dun sa mga napinsala ng ASF. Pero kung hindi nakapag-file, ito si Kuya Naldo ay wala makukuha na ayuda. Dyan sa, kasi ano ba yun? Kasi ang, parang ang huli ay Socorro, yung last last month yung Bulalakaw, doon nag-release yung Kapitolyo para doon sa ayuda na may kinalalaman doon sa ASF. Ngayon, ang tinatanong naman itong mga kaibigan natin dyan sa Socorro ng mga nag-aalaga ng baboy, sino ba ang konsehal ang may hawak ng komite para sa paghahayupan o pag-agrikultura? Questionable po. Hindi ko alam, kaya sabi ko sa kanila, kadyan konsehal Maylin Bangkod na Mabuhay Uno. Sabi ko, konsehal, alam ko may ayuda para dyan sa mga nadali ng ASF. Diyan, kayo to, alam ko nag-aalaga ng baboy yan, sina Kuya Alvin Bangkod na Mabuhay Uno at saka yan sina konsehala Maylin Bangkod na Mabuhay Uno. Ngayon, alamin niyo po kung sinong konsehal ngayon ng bayan ng Socorro ang may hawak sa komite para dyan sa paghahayupan, para dyan sa agrikultura. Ang hostesya. Kasi kung ganon, mag-isip-isip po tayo. At hindi, ang 2025 midterm election po ay hindi usapin ng pera. Usapin po ito kung ang mga taong bayan ay hanggang saan kagaling, katalino sa pagboto ng ihahalal nila sa darating na midterm 2025 election. Kaya erase ang usapin ng pera. Ang usapin po ngayon, mga kababayan, ay usapin kung sino talaga ang totoong maglilingkod at tunay naman na maglilingkod sa bayan. Hindi usapin na pag nanalo na ay wala ka na. Usapin na pag nanalo siya, ay siya na lang. Marami kasi ngayon ang panuntunan, lagi. Di kahit nga panalo na yan. Maraming pera Parang mali. Sabi nga, wag na tayo mag-eleksyon. Mag-open na lang tayo, magtingin na lang tayo ng ating mga account, bank account. At ng ating mga ng SALN, magtingin na lang tayo kung sino ang may malaking SALN, malaking pera o cash sa bangko o sa bulsa, ay di yun ang panalo. Huwag na tayo mag-eleksyon, pinahihirapan lang natin ang sarili natin Kasi yung iba sasabihin panalo na ikaw may pera. Huwag na sana. Huwag ho nating bansutin ang kaisipan ng mga mamamayan, ng mga botante, na wag nating i-mindset o i-brainwash o i-mindset ang ating mga kababayan na pag-usapin na may pera ay suruin na, panalo na. Wag naman, iba-ilaw natin. Mahiya naman tayo. Mahiya tayo sa ating mga
susunod na henerasyon sa ating mga anak Pagkakataon na nakakalungkot na panalo ka na pala pag may pera ka. Eh, Sir Joel Lyson Luar ka. Ay, taya-taya. Lakihan na ang tumbok. At, nang baka sakaling kaya pang sumabit dyan sa darating na midterm election sa pagkakonsehal ng bayan dyan sa bayan ng Socorro. Tayo ang Sana mabago, maalis na yung ganong attitude ng mga mamamayan na minamindset. Ay, kasi sa kabukiran po kasi sa mga lalo na sa mga rural area ay kahit nga ho hindi nakakatanggap na sobre-sobre, pero pag sinabi ng coordinator doon sa isang sitio na panalo na rin, malakas na rin, mapere, ay yun na rin nasasamahan. Nung kahit hindi siya nakaramdam nung 500 o 1,000 sobre, ay ganun na sumasama. Pero wag po ganon. Maliin natin. Maliho yung ganon. Tayo, hanggat hindi natatapos ang ating programa, tayo pinapayagan ni engineer, ng station manager, ay patuloy nating paliwanag sa mamamayan at sa sambayan ng Pilipino kung sino ang dapat ihalal at gawing lingkod bayan ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating bansa. Ang mga pangakong laging Wala na po tayong oras. Sunod pong Wednesday, kita-kita po ulit tayo sa ating programang Mabuhay Mindoro, Mabuhay Pilipinas. umas. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan at mamamayan. Maraming salamat po. Lalo't bansa ay hawak lang ng iilan